Maglalayas nga muna kami ng pamilya ko dahil pupunta kami sa Hong Kong. Mare, maglalaro muna kami ng mahal-mahalan. Ayun nga yung mag-ama ko na bising-busy sa pagtitiktok. Suportado yung anak niya sa lahat ng kaartehan. Syempre, kumain na rin kami sa McDo dahil nakakamiss ang Pinas. Bugok, 2 oras ka pa lang dyan. Alauna pa nga yung flight namin pero umalis kami rin ng 7:00. Mainam ng magmaaga para walang aberya. Sa ngayon nga kami palang 3 pero ang goal namin dalin din dun yung mga magulang ko. Syempre mare, pati yung mga kapatid ko. Gusto rin kasi naming iparana sa kanila yung mga masasayang nararanasan din namin. Sa ngayon mag-iipon muna ako dahil pinapagawa ko pa yung bahay ng kapatid ko. Tsaka mare, wala pa silang mga ID, passport pa kaya. Kailangan daw kasi nila ng 2 valid ID para magka-ID. O diba, bongga? Nagkikilo nga ako ng bag dahil 7 kilos lang yung allowance namin. Hindi na ako nag-extra para makatipid. Pero napagkasya ko naman yung mga damit ko kahit 5 araw kami dun. Mare, hindi na ako nagbaon ng bra. Wala naman kasi kung tatakpan, dagdag labahin na lang. Dagdag kilo pa dito sa gamit ko. Nagmami nga muna kami kasama ang aking daddy. Hindi ko siya mapakita sa inyo dahil apakadamot. Pero nandito yung mga magaganda niyang pamangkin dahil maglilibot din. O diba, pinagpala ang mga lahi. Ewan ko ba naman din kung bakit nuknukan ng mahiyain. Pero nagpakita naman na siya sa page niya, hindi nga lang sa page ko. Syuta ka, ayaw mo pang magpagamit sa akin. Nag-aalok na nga ako ng TF pero ayaw pa rin niya. Ayaw niya sigurong makipag-collab sa akin dahil manginginom ako. Loko, ere na lang anak mo, kamukha mo rin naman. Walang TF dito, sesto lang sapat na. Pagkarating nga namin, nag-abang na kami ng bagahe sa mga pamangkin niyo ng sugar daddy ko dahil marami silang dala. Ako naman nagpapalit na ng Hong Kong dollar at eto yung kinalabasan ng 25k ko. Sila sa go time na nag-withdraw at mas maganda raw ang palitan. Yung mga bata kasi na yan, laman talaga ng travel. Dito naranasan kong mag-trend dahil buhay ang mga ulo. Samantalang ako mare, bas na lang sa atin, lumalagpas pa. Lula yarn. Amaze nga ako dahil nasa kanan pala yung nagdadrive dito. Mare, tao na talaga ako. Dahil maaga nga kaming dumating, maghihintay muna kami bago mag-check-in sa hotel. Nagsipag-almusal muna kami dito sa McDo. Na para bang namiss agad namin ang Pinas, 2 oras pa lang kami dito. Hindi na kasi kami nakapag-ikot-ikot dahil pagod na yung katawang lupa namin. Pero nung nabusog naman, nagka-energy agad yung bebe ko. Kita nyo naman, para na namang nakawala sa koral. Samantalang yung isa, antok na. Loko, may supportive na ama dito. Papalitan na yata ako ng anak ko dahil siya na yung active sa pagbi-video. Hoy, hindi ka pwedeng mag-shot puno. Di baling ako na lang ang lusawang atay sa pamilyang to. Nung mga oras nga na yan, pakiramdam ko'y amoy na akong syutang ina. 12 hours na ako sa daan, lagkit na ako sa sarili ko. Samantalang itong anak ko, punong-puno pa ng enerhiya. Tuwang-tuwa siya sa ibon dahil pangarap niyang magkaroon ng parot. Mahal ba yun mare? Matagal niya na kasing ginungot-ngot sa akin. Nakaganon pa yung kamay niya, na para bang dadapo sa kanya. Pag ako'y nainis mo, kapatid ang ibibigay ko sa'yo.